Finally, na-master na ngayon ni Asta ang kanyang Z10, natalo niya ang isa sa mga miyembro ng Paladins at na-prove niya na ngayon na nagkaroon siya ng napakalakas na power-up na maaaring gamitin niya laban kay Lucius Zografes. It's the updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ang Black Clover Chapter 348. Kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa series na ito ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka nang updated sa recent timeline ng series. Kaya wag na nating patagalin pa at simulan na natin ang talakayan. Konting recap mula sa previous chapter ay ginamit na nga ng isa sa mga paladins na si Yrul ang kanyang beast magic Boogeyman na nagpakita ng nakaraan nitong si Ichikayami na para bang nagbigay din sa kanya ng kanyang realization na ang pumatay or para bang ang nagmassacre talaga sa buong Yami clan ay hindi ang kanyang nakatatandang kapatid na si Yami Sukehiro kung hindi siya mismo sa pamamagitan ng isang pill na ibinigay sa kanila ng kanyang tatay. Specifically, tinatawag yon na Oni Soul Pill or Demon Soul Pill in English na from that actually malalaman natin na meron talagang konting bahid ng darkness ang Yami clan na dahilan kung bakit naging pinakamalakas sila ng mga assassins at kinatatakutan ng buong mundo back in their generation. But then just as para bang matatalo na si Ichika ay biglang nag-appear ngayon sa battlefield itong si Asta na nangangahulugan lamang na natapos niya na ang kanyang training and completely na master niya na ang Z10. Na mafe-feature naman ngayon sa chapter at hand which is Black Clover Chapter 348 na pinangalan ng Resolve. Makita natin sa early panels ng chapter na ito na nagtataka ngayon si Sister Lily kung bakit nandito si Asta sa Land of the Sun, which might only mean na hindi actually alam ni Sister Lily na naitransfer niya si Asta sa Land of the Sun at maaaring hindi pa niya actually completely nakokontrol ang location ng mga tinatransfer niyang mga bagay gamit ang kanyang spatial magic. Dahil nga sa dumating na ngayon si Asta, pinoprotektahan niya ngayon si Ichika sa ginagawang hallucination nitong si Boogeyman. Then agad namang nagkaroon ng inner conversation itong si Asta at si Libe dahil para bang na-figure out agad nitong si Libe kung ano man ang nangyayari sa loob ng battlefield. Sinabi niya na isang magic ng kalaban ang nakikita nila ngayon at isang hallucination nitong si Ichika ang kalaban na nasa harapan nila. Na-figure out agad ditong si Libe na ito ay ang kalaban na nag-transform lamang sa kung anumang relative ni Ichika na dahilan kung bakit masyadong nagfo-fold si Ichika at hindi siya makalaban ng maayos sa kalaban na to. Nag-agree naman si Asta dahil alam naman niya kung gaano kalakas itong si Ichika matapos nga niyang makalaban ito in a full head-to-head battle. Sinabi niya na kung isang napaka-fair na laban lamang ang nangyayari sa gitna ng mga individual na ito ay hindi basta-basta mako-corner si Ichika ng ganun kadali. Habang nakatingin naman sa kanila ang gumagamit ng beast magic Boogeyman na ito na si Yrul na isa actualing paladin ay sinabi niyang masyado daw weak ang puso ng mga tao. Pero unlike daw nitong si Asta na ginagawang strength ang kanyang mga kinatatakutan sa buhay, ito naman daw si Ichika ay masyadong natatakot sa nakita niyang hallucination. Napansin daw niya na nanginginig at hindi na talaga actually kayang lumaban ni Ichika matapos niyang makita ang kanyang dark past. Sinabi nitong si Yrul na nasabi daw ng mga tao sa kanila na ang Ryuzen 7 ang pinakamalalakas na mga tao sa loob ng Land of the Sun. Sinabi niya na kung ganito na lamang nila kadaling mapapatumba at mapipigilan ang Ryuzen 7, napakahina naman daw pala ng mga pinakamalalakas na mga royal guards ng country na ito. Habang si Ichika naman ay hindi actually makapag-talk back dito kay Yrul dahil alam naman niya na talagang wala siyang magagawa matapos ang napaka-devastating na memory na in-inflict sa kanya ng Boogeyman nitong si Yrul. After humiliating Ichika, agad namang nagtuon ng atensyon ngayon itong si Yrul kay Asta habang sinasabing siya rin daw or maging itong si Asta daw ay meron din siguradong kinatatakutan. Ginamit niya ngayon ang Boogeyman na kanyang beast magic kay Asta and surprisingly nag-transform ngayon ang Boogeyman nitong si Yrul into an identical version nitong si Asta, subalit ang pinagkaiba lamang ang Astang ito na nagmula sa transformation ng Boogeyman ay nagsasabi na I can't become the Wizard King, na talagang yun actually ang kinatatakutan ni Asta dahil alam naman natin na ang nag-iisang pangarap ni Asta ay ang maging ang Wizard King. At kung hindi niya ma-achieve ang pangarap na yon ay alam naman nating hindi nakikilalanin ni Asta ang worth ng kanyang sarili.
Si Yurul naman matapos makitang nag-transform nga ang boogeyman sa isang parabang reflection lamang nitong si Asta, nasabi niya na ang kinatatakutan daw pala ni Asta ay ang kanyang sarili. Therefore, para hindi na daw maghirap pa itong si Asta ay papatay niya na si Asta right now at para magkaroon na siya ng blessing mula kay Lucius. Sinabi rin ng boogeyman na ito na hindi daw siya gifted tulad ni Yuno, na para bang pinoportray lamang nitong si boogeyman kung anuman ang mga gustong makamit nitong si Asta na hindi niya actually pinoposes, dahil si Yuno nga naman ay napaka-gifted, having 2 grimoires at nasa kanya pa ang wind spirit na si Belle. Not to mention ang kanyang star magic na naggaling pa mismo sa Royal Kingdom ng Spade Kingdom, na isang napakalaking counter na technique pagdating sa pakikipaglaban sa mga devils. And we don't know just yet kung magiging effective din ba ito pagdating sa pakikipaglaban sa mga angels, pero maaring malaman na natin yan soon dahil nalalapit na rin naman ang final battle sa arc na to. Na-realize ngayon itong si Asta na hindi niya actually nare-recognize, pero ang kinatatakutan niya actually pala ay ang maging mahina. And then in the next panel, we get to see na ang isa sa mga astang ito ay nahati na ngayon sa pamamagitan ng isang simpleng slash lamang. At sa sumunod na panel ay may kita natin na ito palang nahating asta ay ang version ng asta ni Boogeyman. And within just a simple slash ay makita natin nagdi-disperse na ngayon si Boogeyman, na nangangahulugan lamang na napatay na ngayon itong si Asta, ang Beast Magic Boogeyman, sa pamamagitan ng kanyang anti-magic blade. Habang sinasabi kay Yurul na dahil daw sa tulong niya ay naputol or na-cut down na niya ang kanyang weakness, na nagpapakita lamang na napakalakas na ngayon ang resolve ni Asta, na dahilan kung bakit gulat na gulat at manghang-mangha ngayon itong si Ichika habang nakatingin kay Asta. Dumating na ngayon ang pinakamalakas na miyembro ng Ryuzen 7 habang sinasabing nakakabilib daw itong si Asta, dahil within just a short span of time ay natutunan niyang makapagbuo ng napakatigas na resolve na mag-fill ng gap ng pagkakaroon niya ng lack of magic. Nagkaroon dito ng inner conversation itong si Asta sa kanyang sarili na sinasabing totoo ngang hindi siya gifted, at dahil doon ay wala siyang kahit na konting amount ng mana sa loob ng kanyang katawan, which rendered him incapable of using magic. Subalit yun din daw ang dahilan kung bakit kailangan niyang mag-train twice as hard or even harder than the prodigies. Sinabi niya na dahil nga daw hindi siya gifted at wala siyang kahit na anong talent pagdating sa paggamit ng magic, hindi niya afford na maligaw ng landas at hindi niya afford na matalo kahit na anong pagkakataon. Ang tatatanging responsibilidad niya ay ang manalo, ang mag-protect at ang magligtas. At kung dumating naman sa point na kung saan ay matalo siya, tulad na lamang ng napaka-devastating na loss na nakamit niya sa pakikipaglaban niya kay Lucius Zografes, wala siyang ibang choice kung hindi ang mag-train pa harder at ang hindi na matalo sa susunod. Ang kailangan niyang gawin ay ang maging mas malakas ng maging mas malakas, to the point na kahit matalo siya ng isang beses ay di na siya matatalong muli. And by that, yun daw ang type ng Wizard King na palagi niyang ina-aspire to become. Therefore, nasabi ni Asta na I resolve to become the strongest. Now it means dito na magsisimula ang power up ngayon ni Asta na maidudulot lamang ng pagkakaroon niya ng mas malakas na resolve, tulad na lamang ng sinasabi ni Takyoga na ang pinakamalakas na miyembro ng Ryuzen 7, na the only thing Asta is lacking daw ay ang kanyang resolve na manalo lagi sa laban dahil masyado siyang nag-hold back every time he fights. Now does this mean na ngayon pa lang natin may kita kung paano talaga lumaban si Asta sa kanyang full power at sa kanyang full capacities? I guess we will know about that as the chapters goes on. Pero balik na muna tayo ngayon sa kung ano mang nangyayari sa gitna ni Asta at ni Yurul. Matapos ipakita ni Asta ang kanyang overwhelming na resolve, nakaramdam ngayon itong si Yurul lang napakatinding takot mula kay Asta, at dahil nga sa gumagamit siya ng beast magic at meron siyang sariling instinct, bigla ngayong nag-kick in ang kanyang animal behavior or ang kanyang primal instinct, dahil naramdaman niya na ang harap niya ngayon na si Asta ay parabang ang nagiging predator na ngayon at siya na ang nagsisilbing parabang prey. Tulad ng animals, naramdaman niya ang takot ngayon sa harap or sa presensya ng mas superior na being na si Asta, na nag-udyok sa kanya na seryosohin na ngayon ang pakikipaglaban kay Asta dahil naramdaman niya nga na worthy opponent itong si Asta or maaring mas malakas pa nga sa kanya, kaya kailangan niyang hindi na magpadalos-dalos. Agad niyang ginamit ang kanyang beast magic, Holy Hunting.
Gamit ang kanyang Beast Magic Holy Hunting ay nagkaroon siya ng napakabilis na speed to the point na ang kanyang after images ay para bang nagke-create na ng napakaraming clone sa paligid ni Asta. Habang gumagalaw itong si Yurul sa napakabilis na speed na ito ay sinasabi niya pa kay Asta na hindi daw matatapatan itong si Asta ang mga paladins ni Lucius Zografis. Si Asta naman napakalmado at walang kahit na konting distraction habang siya ay nagko-concentrate para sa counter-attack na gagawin niya kontra sa napakabilis na speed ng Holy Hunting nitong si Yurul. Si Yurul naman sinabi pa kay Asta na as long as makapagland daw siya ng kahit na isang hit lang kay Asta ay mapapatay niya na si Asta, which might mean na merong something talaga pagdating sa mga paladins na maaring binigyan sila ng additional magic or additional na power nitong si Lucius Zografis tulad na lamang ng regenerative capabilities ni Sister Lily. Habang sumisigaw naman itong si Yurul at naglo-launch nga ng napakabilis towards Asta, si Asta naman ay napakalmado pa rin habang kitang-kita natin na alam ni Asta na magmumula sa likuran niya ang ataking gagawin ni Yurul. And sa paggamit ng kanyang Z10 ay napigilan niya itong si Yurul sa pamamagitan lamang ng isang slash. And I know what you guys are thinking, napakasimpleng slash lamang ang ginawa ni Asta, subalit if you think of it, it is his very own unique Z10 at maaring sa pamamagitan ng simpleng slash na ito ay na-distribute niya accurately ang lahat ng kanyang compressed anti-magic power papunta sa kung anumang target niya na kalaban. Dahil as you can see, within just one slash ay napatumba at napigilan niya na agad itong si Yurul. Gulat na gulat ngayon itong si Ichikayami dahil hindi siya makapaniwalang natalo ni Asta itong si Yurul. Gayong ang mismong Beast Magic Boogeyman pa nga lang nitong si Yurul ay hindi niya na matapatan. And may napansin din na napaka-unusual itong si Ichikayami na para bang biglang nagbago daw ang Yoryoku or para bang nagbalik sa normal ang Yoryoku nitong si Yurul. Kaya naman inexplain nitong si Takiyoga kay Ichika ang tungkol sa Z10 or sa anti-magic nitong si Asta in depth. Sinabi niya na sa pamamagitan ng anti-magic nitong si Asta ay na-cut off niya ang paladin powers nitong si Yurul na nagkokonekta kay Yurul papunta kay Lucius Zografis. So it only means na ang power nila ay hindi actually by their own possession and nanggagaling lamang ito sa isang link na nagkokonekta sa kanila nitong si Lucius. And dahil nga sa pamamagitan ng anti-magic nitong si Asta ay napuputol niya ang link na yon. Kaya nagbabalik ngayon ang mga paladins na ito sa kung anuman ang tunay nilang pagkatao. Sinabi din niya na sa pamamagitan ng anti-magic nitong si Asta ay hindi niya na kailangang katakutan ang kahit na anong magic ng kalaban. And as long as kaya niyang makita ang opening sa bawat atake ng mga ito ay siguradong mapipigilan niya yon dahil nga anti-magic nga ang kanyang skill. Confidently sinabi nitong si Takiyoga na as long as kayang i-hit nitong si Asta ang kanyang anti-magic Z10, walang makakapigil sa kanyang atake. It is the strongest counter, ang sabi ng pinakamalakas na miyembro ng Ryuzen 7, so hindi lang ito actually isang simpleng assumption dahil backed ito ng kung anumang nangyari sa kanilang training. Maaring maging itong si Takiyoga nga ay tinalo din ni Asta sa loob ng kanilang sparring na maaring dahilan kung bakit ganito na lamang kataas ang pagtingin nitong si Takiyoga kay Asta within just a matter of time. Ngayon after talunin nitong si Asta ang isa sa mga paladins, ang natitira na lamang ay ang dalawang paladins, ang isa na gumagamit ng Ice Magic at itong si Sister Lily. Ngayon humarap itong si Asta kay Sister Lily at sinabi niyang I'll save you right now. Dito nagtatapos ang chapter 348 ng Black Clover and maaring sa susunod na chapter ay makita na natin ang rematch sa gitna ni Sister Lily at ng powered up Asta na ito. And kung papansinin din natin ang panels, may kita natin na napaka-confident dito ni Asta habang si Sister Lily naman ay para bang nagwo-worry, hindi tulad ng una nilang meet up sa nangyaring duel ni Lucius Zografis at ni Asta na kung saan ay confident itong si Sister Lily. May kita natin dito na para bang tulad ni Yurul ay mayroon ng konting doubt itong si Sister Lily sa pagharap niya dito kay Asta. And since hindi lang naman si Sister Lily ang natitirang miyembro ng Paladins na dineploy nitong si Lucius Zografis sa Land of the Sun, it might be na ang pinakamalakas na miyembro ng Ryuzen 7 na si Mushoku Takiyoga naman ang tumapat sa natitira pang paladin na yon.
Painit na ng painit ang mga pangyayari sa latest chapters na ito ng Black Clover, kaya huwag kayong magpapahuli sa mga latest chapters na ito at palagi nyong aantayin ang latest chapter release reviews natin. Siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka nang updated sa recent timeline ng series na to. It is The Updated Weeb and I'll see you on the next one.